So addition rule again, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus the probability of A intersection B. So, familiar naman na kayo kung ano ang union at intersection. Paano sila gagamitin. Then, last but not least, the conditional probability. Ano ba si conditional probability? P, probability of A happening given that B has happened or will happen is equal to the probability of A intersection B, or pag intersection ng kaakibat din na word niyan ay and, ha? Pag union, kaakibat niyan ay or. Okay? So, A and B divided by the probability of B. Clear? So, si conditional probability medyo komplikado siya kasi nga basically tinitignan mo ano ba yung probability na mangyayari si A given na dapat mangyayari muna si B. So, dependent si A kay B. Pero si B hindi siya dependent kay A. Okay? So, bigyan natin ng examples. Sample number 17. A die is loaded in such a way that an even number is twice likely to occur as an odd number. If E is the event that a number less than 4 occurs on a single toss of die, find the probability of E. Ano ba natin isosolve? Sabi daw, yung die na gagamitin natin, hindi siya fair na die. Kasi daw, si even number ay mas likely na lumabas ng times 2 kumpara sa mga odd number. So, kung gagawa natin siya ng sample space, or sample set, ang kakalabasan dyan ay 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay, so ganyan yung kakalabasan niya. Kasi nga, times 2 dapat yung chance na lumabas yung even kumpara sa odd number. So, sabi daw, if E is the event that a number less than 4 occurs on a single toss of die, find the probability of E. So, ang hinahanap natin, ano daw yung probability na pag hinagis natin yung, or pag niroll natin yung die, ang lalabas na number ay less than 4. So, ano-ano ba yung mga numbers na less than 4? Ang mga numbers na less than 4 ay 1, 2, 2, 3. So, ilan yun? Probability of E is equal to 4. Ilan lahat sila? Divided by the total number of possible outcomes na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 over 9. So, yan yung probability na pag niroll mo yung die, ang lalabas ay less than 4. Clear? So, next, from number 17, let A be the event that an even number turns up, and let B be the event that a number divisible by 3 occurs. Find the probability of A or B, and find the probability of A and B. So, isa-isahin muna natin. Sabi daw, A ay yung event na even number daw yung lalabas. And B, event na ang number na lalabas ay divisible by 3. So, isulat uli natin yung sample set natin. Meron tayong 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Okay, so unahin natin si subset A. Kay A daw, even number yung lalabas or si probability A. Wait lang. Ay, hindi. Tama. Event A. Event A or subset A. Ang lalabas daw ay even number. So, malalabas yun ay 2, 2, 4, 4, 6, 6. Then, kay B, event B or subset B, ang lalabas daw ay mga numbers na divisible by 3. Ano lang ba yung mga divisible by 3 dyan? Si 3, tsaka 6, and 6. Okay? So, sabi daw for letter A. Ito.
Find the probability of A union B. Again, pag union, equal siya kay R. Or kay OR. Word na OR. Pag OR, ang gagawin natin ay addition. Okay, so tandaan nyo na, wag kakalimutan. Pag A union B, again, i-add natin sila. So, ano bang probability ni A? Ang probability niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. PA is equal to 6 over 9, or pwede natin isulat, i-rewrite na 2/3. So, probability naman ni B ay 1, 2, 3 divided by 9, or 1/3. So, pag pinag-add natin sila, probability ni A or B ay equal to 1. Kasi 2/3 plus 1/3 ay equal to 1. Ano ba? Parang mali ah. Ay, teka. Sorry. Mali pala. Hindi possible na mag-1. Bakit? Hindi included si 1 eh. Diba? Anong mali natin? Binilang natin ng 2 beses si 6. Same sila. Okay? So, pag union kasi, again, pagsasamahin mo lang lahat ng mga elements nila. Since kasama na si 6, pag sinulat mo yan na ganyan, A union B, ang kakalabasan yan ay ganito. 2, 2, 3, 4, 4, 6, 6. Okay? So, again, sorry, mali pala. Ang probability ng A union B ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Equal siya to 7 over 9. Okay? So, yun yung sagot. Then, B. Probability of A intersection B, or sa madaling salita, intersection is equal to end, therefore, multiply. Then, ano bang probability? Pag in-intersect natin sila, ano lang yung intersection nilang dalawa? Si 6. 6 lang, diba? So, dalawa. Therefore, probability of A intersection B is equal to 2 over 9. Tama? Okay. The next problem. Sabi daw sa problem, we have a class for mathematics consisting of 32 industrial engineering, 8 mechanical engineers, 13 electrical engineers, and 5 civil engineers. Then, sabi daw, a student is randomly selected to answer a question. Determine the probability that the student chosen is an industrial engineering. So, for A, nahanap natin ay industrial engineering dapat. Ano raw probability? Pag bumunot ng isa sa buong classroom, ang mabubunot ay industrial engineer. Then, pangalawa, ano daw yung probability na yung student daw na mabubunot ay civil engineering or electrical engineer. So, unahin natin si A. We have daw 32 na IE. Or industrial na lang para mas maikli. 8 na mechanical, 13 na electrical, at 5 na civil. So, pag tinotal natin yan, ang kakalabasan ay 40 plus 13, 53 plus 5 ay 58 students. Ngayon, sabi ano raw, probability na ang makukuha ay industrial engineering. Ang sagot ay 32 over 58. Basic na basic. Pag sinimplify mo pa yan, nakakalabasan 16 over 29. Yan daw yung probability na makuha mo ay industrial engineering major.
Then for letter B, sabi, ano raw probability na ang makuha mo ay civil engineering or electrical? Or again, ang gagawin mo ay addition. So, unahin natin si civil engineering. Anong probability na civil engineering yung makuha natin? Probability of civil engineering is equal to 5 over 58. Then, si probability naman na electrical is equal to 13 over 58. Ngayon, kapag or, gagawin natin ay addition. So, plus tong dalawa. Probability of C union E is equal to 5 over 58 5 plus 13. Makakalabasan ay 18 over 58 or simply 9 over 29. Yan yung probabilities natin for this sample problem. Next, sample problem 20. At a shop, there are 125 customers. 30 of them are kids, 50 are adults, and the rest are teenagers. If every customer is equally likely to leave, calculate the probability of an adult leaving first. Then calculate also the probability of a kid leaving second if either an adult or a teenager had left first. Kung babasahin nyo yung problem, mukha siyang complicated. Mukha siyang parang permutation na partially conditional probability. Bakit? Dahil merong order na sinusunod. Meron dapat may maunang umalis, tapos susunod yung isa. Then, mukha rin din siyang conditional dahil aalis lang yung bata kapag may umalis na matanda or teenager, di ba? Pero ang nag-iba kasi dito sa problem na to, yung word na equally likely to leave. So, since sinabi na lahat sila pwedeng umalis na or merong equal chance na umalis na sila ng shop, lahat sila pare-parehas, hindi natin sila, kumbaga parang identical lang sila sa isa't isa. And dito kasi hindi sinabing directly na ang tawag dito, hindi sinabi directly na permutation yung gagawin natin. Kung instead, sinabi dito na i-compute lang natin yung probability na alis yung matanda, tapos compute lang din natin yung probability na alis yung bata. Okay? So, may certain problems kasi na mukhang confusing siya, but yung solution niya ay simple lang talaga. So, again, depende nga yun sa pag-intindi nyo dun sa problem na ibibigay ko during quiz or exam. So, dito sa problem na to, hinihingi lang basically ano ba yung probability na aalis yung matanda, yung mga adult. So, ano raw probability nun? Let A be the event na aalis yung adult. So, probability of adult leave. So, probability of A is equal to 50, kung ilan sila, divided by total number of customers na 125. Lolo ko yung pen is equal to 2/5 or simply 40%. 40% probability. Okay? The next, sabi naman daw, ano daw probability na alis yung bata pag umalis na yung matanda or teenager. So, let B, event na kid lives. Ngayon, ang i-analyze lang natin dito, aalis lang daw yung bata kapag may umalis na matanda or teenager. So, ilan ba yung bata? 30. Ngayon, naalis lang daw siya kapag doon sa 125 may umalis na teenager or matanda. So, divided 124 lang. Or simply 15 over 62 or equal to 24.2%. Okay?
The next, we are given if 3 students are to be chosen from 10 students, so meron ka daw 10 students, 3 lang ang pipiliin na magko-compete sa isang math quiz. How many ways can the selection be made? So, how many ways selection be made? So, meron na tayong isang tanong. How many ways daw can the selection be made? So, papasok na dito ngayon, ma-apply na natin si counting methods. Then, pangalawang question. If 2 of the 10 students are female and 8 are male, ano raw yung probability na exactly 1 female lang yung mapipili para dun sa competition among dun sa 3 na pipiliin? Okay, so isa-isay natin. Unahin natin si question number 1. How many ways daw? How many ways? Na pwedeng gawin yung selection. O ngayon, walang sinabi dito kung permutation or combination. I-analyze natin yung question. Sabi daw, 3 students are to be chosen from 10 students to compete in a math quiz. So basically, ang gagawin mo lang, bubuo ka ng team. Ngayon, importante pa ba kung ano yung orientation ng pagpili mo? For example, meron kang student A, B, and C. Importante ba na nauna mong piliin si A, tas sunod si B, tas sunod si C? Or same lang ba yung team na mabubuo mo kapag nauna mong pinili si C, sumunod si A, sumunod si B? Diba? Same lang naman. So therefore, kung same lang or hindi importante yung orientation ng pagpili mo, ang gagamitin natin ay combination counting method. Okay? So recall natin si combination. Si combination, ang importante sa kanya ay si N at si R din. Diba? Magiging N, combination, R. Now, ilan lahat ng students? Si N ay equal to 10. Ilan lang yung pipiliin? 3. So, 10 combination 3 is equal to what? Paki-input sa calcu. 10 combination 3 ay equal to 120. Lolo ko yung pen. Possible ways. Okay, so yan na yung sagot mo sa question 1 or sa letter A. The next, sa question B naman daw, ano yung probability? Let event A, the probability na 1 female lang yung masasama mo sa team. Now, ano raw yung probability nung event na yun from happening? Before we answer that, kailangan muna natin makita ilan lahat ng possible ways na isang babae lang yung mapipili. So again, since combination yung ginawa natin kanina at hindi pa rin naman importante yung order, again, combination pa rin yung gagawin natin. So let N, F be the number of ways na isang babae lang yung masasama dun sa team. So, ilan lahat ng babae sa classroom? Meron kang 2 daw. So, 2 factorial divided by, ilan lang yung pipiliin? Isa. So, 1 factorial times n minus 1 or 2 minus 1 factorial. I mean, n minus r pala. n minus r factorial or 2 minus 1. Nirerekta ko na. Balikan, dapat naalala nyo pa yung formula ng combination. Kanina, nirekta ko na. Pero basically, ito, formula lang din to ng combination. Okay? So, pag sinolve nyo yan, ang total number of ways na pwedeng isang babae lang yung mapipili ay ilan? 2 ways lang. Kaso, hindi lang naman babae yung kailangan nating i-consider. Ang sinabi lang, dapat isang babae lang. Pero, sinabi rin kasi na 3 member dapat or 3 students yung kabilang doon sa team na magko-compete for math quiz. So, kung meron kang isang babae, dapat meron ka ring ways kung ilang male students yung masasama. Ilang ways yun na pwedeng mabuo mo. So, meron tayong ilang males meron lahat. Meron kang 8.
8 factorial divided by, ilan yung pipiliin? Meron kang dalawa. So, 2 factorial times n minus r, which is 8 minus 2 factorial. Pag in-input sa calculus, ang kakalabasan ay 28 possible ways. Okay? Next, para ma-solve na natin si probability of event A. Anong gagawin natin? Para ma-solve si probability, total number of ways na hinahanap natin, which is 2, tsaka 28, divided by total number of ways, which is 120. Question, anong gagamitin natin? Addition ba or multiplication? Balikan natin yung concept ng or tsaka ng and. Dito ba independent si or tsaka si female tsaka si male? Hindi, di ba? Dependent sila sa isa't isa. Therefore, tsaka magkasama sila sa team. So, hindi or yung gagamitin natin. Instead, ang gagamitin natin ay and. Therefore, i-multiply natin sila sa isa't isa. Okay, so sana clear yun na. Sana hindi na nalilito doon kung or ba ang gagamitin o and. Okay? Multiplication ba or addition? So, therefore, ang probability natin of event A from happening ay ilan yan? 56 divided by 120, which is equal to 7 over 15, or pag decimal or percentage form ay 46.67%. Okay? So, yan daw yung percentage na isang babae lang exactly yung pwedeng ang masasama sa team. Okay? Next. Sabi naman sa problem na to, a college instructor is asked to rank 4 of his top students with respect to their ability to solve math problems. If the students are A, B, C, and D, what is the probability that B gets ranked highest? So, kung makikita nyo dito, sinabi na mayroong ranking, therefore, permutation yung gagamitin natin. Ngayon, ang question na lang, either with repetition ba siya, without repetition, or cyclic permutation. Ngayon, meron kang 4 na iba't ibang students, therefore, without repetition yun. And kung maaalala nyo, pag nagsosolve tayo ng permutation without repetition, pwede natin gamitin actually si multiplication rule, di ba? Pero sige, try muna natin siya ng permutation lang. Okay, so sabi daw, meron kang n number of students na 4. Ngayon, ilan yung kailangan mo i-rank? 4 din. Okay? So, ang total number of ways mo, total number of ways mo ay total number of ways ng pag-ranking sa kanila ay n is equal to 4, permutation 4, or equal to 24 ways. Okay, tama? The next, ang hinahanap dito, ano daw yung probability na si person B, siya yung magra-rank na highest. Kung iisipin nyo, since highest na or rank 1 na si person B, ilan na lang yung natitira? 3 na lang, 'di ba? So, when B is equal to first place, ang kailangan mo na lang isipin na ways ng pag-arrange ay yung 3 natitira, second to third. So, n mo ay 3. Then, ilan pa yung kailangan mo i-arrange? Ilan ba yung kailangan mo i-rank? 3 din. Ba? So, n is equal to, or NB, yan, sabi natin NB is equal to 3 permutation 3, or simply 6 ways. Ngayon, para makuha yung probability ng B bilang first, yan,
you can simply write na NB divided by total N. NT. Yan. Or 6 divided by 24. 1/4. 25% from happening. Okay? Ngayon, try natin yung multiplication method. Mas madali yung tignan. Again, simulan natin dito sa total number of ways. NT. Meron ka daw 4 na students. 1, 2, 3, and 4. Ngayon, since may ranking sila, nababawasan isa-isa. Sa first place, meron kang 4 na choice. Naging 3, naging 2, hanggang sa naging 1. 4 times 3, 12 times 2, meron kang 24 ways. The next, ano naman yung total ways natin kapag si B yung first place? So, sulat natin si NB. Meron ka pa ring 4 na students, hindi naman nabawasan. Pero this time, sa first place, ito yun, first, second, third, tsaka fourth. Sa first place mo raw, isa lang yung choice mo, si B. So, 1 lang. Then dito, naging 3 kasi si A, C, and D. Then nabawasan pa ulit ng isa kasi pumili ka dun sa 3, 2 na lang, tapos 1 na lang. 3 times 2 times 1 ay 6. Then, again, ano yung probability of B being the first placer? Is equal to 6 over 24 or simply 25%. Okay, so same lang sila ng lumabas. Then, alam ko ito na yung last example for module 2. So, hindi porket, actually madami na to, 22 problems na nasagutan natin for module 2. But that doesn't mean na ito lang yung aaralin nyo. Okay, so maraming probability sample problems all over the internet. Kahit sa mga reference books natin, sobrang dami niyan. Iba't ibang situation. Yung iba, mas komplikado. So, I hope na hindi lang kayo magfo-focus dito sa recorded lecture na ibibigay ko, pati yung PowerPoint. Ibibigay ko yung PDF na ito. I-upload ko na sa Google Class. So, I hope, again, na hindi lang ito yung aaralin nyo. Okay? Pagdating sa aero engineering, i-expect nyo na yan. Hindi lang first year, mas malala pa pagdating sa mga higher years. Na yung difficulty ng assessments nyo, di hamak na mas mataas kumpara sa difficulty ng tinuturo natin or ng dinidiscuss ng instructor nyo. Bakit? Kasi doon namin nasusukat or nasasala sino yung mga estudyante na nag-aaral talaga, na nagbibigay talaga ng effort. Kasi madaling manood ang lecture vid madaling ma-retain yung naituro sa'yo. Pero yung iba yung effort and intellect na nire-require ng self-study. Okay? So kami, ang responsibility namin, kahit papaano, ma-introduce sa inyo yung topic. Okay? Maging pathway para ma-push nyo yung sarili nyo na mag-aral ng mas mabuti. Okay? Kami yung nagiging simula ng pag-aaral nyo. Then, yung effort nyo na mag-aral pa ng mas mahirap na topics or ng additional sample problems, nasa inyo na yon. Okay? So, huwag kayong mag-expect na ang ibibigay ko ay same na same dito sa tinuro ko. Siguro pwedeng same difficulty. Pero same difficulty pero different given values, different scenarios. Okay? So hindi naman na magbibigay ng hindi ko naturo. Okay, so I'll make sure na lahat ng assessments natin naturo ko siya. Pero yun nga, possible na mas mahirap siguro yung ibibigay ko. But the concept required and the understanding required para masagutan yun ay nandun sa naturo ko. Clear? Sana clear yun sa inyo. Then, if may questions, again, pa-erase sa GC natin. Hanggat maaari sa GC para makita na rin ng lahat. Para kung meron kayong same question na classmate nyo, masasagot ko na rin. Hindi kayo tatanong sa akin ng paulit-ulit sa PM. Okay? So,
Thank you guys for listening. Yung module 3 natin, pag-iisipan ko pa kung ipipilit ko ba siyang bukas i-upload or instead na quiz agad tayo next week, discussion muna tayo ng module 3 ng Monday. Then Tuesday, pagsabay na natin yung quiz 1 and 2. Okay? So, thank you guys for listening. I hope na intindihan nyo naman yung mga pinagsasabi ko. Thank you.